Okay, pag may bisita, may wheel bath, pero ang pwedeng pumasok lang na sasakyan ay mga delivery ng feeds. Yes po. Anybody na bisita or even staff, ang parking doon sa malayo, hindi Yes na po. sila pwedeng pumasok. Okay, so ito, sabi nyo nga ay may Disinfectant, sir. disinfectant dito na special, hindi basta-basta. Po, for farm use po talaga. For farm siya. Farm use. grade disinfectant po. Yeah. Ang Okay, yung tao, may foot bath. And then, maghuhugas siya ng kamay. Okay, pagkahugas ng kamay, mag-register kay Sir Guard para matrace natin kung hindi, baka biglang magkaroon ng problema, matitrace natin sino yung nagdala. Kasi naka-register lahat ng tao. At pag pumasok na, okay, pagdating doon, anong tawag po doon sa may shower area? yun na po yung first, po natin, biosecurity point. Actually, Ayan. technical po yun. So, very First biosecurity point, doon na yung nagpalit tayo ng ligo tayo. ng bota, tapos maliligo tayo at magsusuot na tayo ng scrub. Yes po. And then, dadaan tayo sa mahabang, ang tawag doon? Foot bath. Yan na rin Foot bath para siguradong ma-disinfect yung mga boots natin. natin. Bago pa lang tayo makapasok doon sa loob ng center. At pagpasok mo sa bawat house, meron pa rin mga foot bath pa rin. Bawat Yes po. section, bawat house. Just Yes to po. make it sure na talagang malinis na malinis. Yes po. Yun. So, ganun katindi yung biosecurity kasi syempre research. Yes. Pag Very, pag na-disgrasya, malaking problema. yung mga namin. Tsaka pure po yan talaga na native. Breeders po talaga siya. Yeah. So, mas mataas po sa hierarchy ng breeding tier, mas mataas po dapat yung biosecurity, protocols. Yan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Kasama pa rin natin si Doc Jacinto at andito pa rin tayo sa loob ng Research Center ng National Swine and Poultry Research and Development Center. Yes po. Dito yan sa Chaong, Quezon. Attached agency ng Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture. Ang haba. Aba po, sir. Okay, Doc. Sa dami ng sakit-sakit, diba? Yung bird flu, African swine fever, diba? Na for the longest time, talagang naging challenge yan dito sa Pilipinas, no? At sabi nga nila ay kailangan natin baguhin yung sistema ng pag-aalaga through proper biosecurity. Yes po, sir. So, sa ginagawa po namin dito sa center, yung standard na sinusunod po natin nationally, meron pong scoring system po ang BAI na in-establish po. So, meron pong regulatory division. So, ang naka-assign po talaga doon sa pag-check nun, yung Animal Health and Welfare Division. So, kami po, as a center, as a Okay. division din, sumusunod din po kami sa standard nila. Okay. So, may scoring system from the entrance po doon sa gate hanggang dito po sa pagpasok po sa farm. So isa sa mga practices po namin, yun nga po ay, syempre, bago pumasok po ang ating mga visitors, kailangan po mag-foot dip doon sa entrance. And then, bago po tayo pumasok dito sa production side, talagang yung kung saan po yung hayop ay inaalagaan, dapat po may biosecurity system. So yun nga po, naliligo tayo. And if, mag-hand wash po tayo. Hand wash. Yung ginagawa po namin dito, parang may bench po dito para mag-separate po yung outside shoes po dito para magsuot po tayo ngayon ng bago naman na dito lang po nakaka-access na boot. So, hugas, Yes po. Sabon. sabon,
So bago ka pumasok, hugas sabon, Hugas pero sabon. actually nakaligo ka na rin. Yes po. At nagsuot ka rin ng itong anong tawag po dito? Yung suit natin. Scrubs and then Scrubs boots. and boots. Ito Ayan. po yung ating mga shower area. May pang babae at may pang lalaki po. Andyan po meron po dyang Sir mga Matt, specific game. po na mga... So, pa-demo natin kay Sir Matt. So, nagtataka ako kanina, ano ba tong may bangko pang nakaharang dito? May purpose pala talaga yan. Yes po. So, dito po sa center, meron tayong dirty at clean area na tinatawag po. So, ito po yung magiging pagitan talaga natin. Kaya kanina po, bago tayo pumasok, iniiwan po natin dito yung galing doon na mga Tsinelas. sapatos. Tapos magbubota po tayo bago pumasok ng farm. Pagkatapos po ninyong magaling po sa labas, syempre magsusuot po kayo ng socks para po protection din po ng inyong mga paa ng mga sinusuot pong PPE. Technically, ang tawag po dito ay PPE. PPE. Personal Protective Equipment po. Okay. Yan po isa sa mga terms po natin sa biosecurity. So, susuot po natin yan. And then, dun po tayo, bago tayo pumasok sa actual Eto. production area, dadaan po tayo sa disinfectant. Very important po yung timpla talaga ng disinfectant at yung proper type po ng disinfectant. Kasi may mga gumagamit po sa ngayon, usually na ginagawa po sa backyard, medyo hindi po masyado sila sa aware ng type po Sir dapat Ma- ng disinfectant. Sige, ma'am. Sir Matt, so ito yung napakahabang swimming pool. Doc, bakit mahaba? Para po yung contact time natin sa ating disinfectant po ay mangyari. Kasi yung mga ang power po talaga ng disinfectant para patayin po yung dapat magkaroon po Para ng hindi lang proper basta contact. deep lang. Yes po, yes po. Yan. Pagdating po natin dito, yan. So, nandito na po tayo sa ating production area na pinakita po kanina din sa inyo ni Sir Matt. Then kada ano po natin, specific housing or dito po sa specific building natin, especially dito May mga proof bath pa rin yes ulit. po, para po yung access po ulit sa labas, ma-disinfect po yan bago po kayo makapasok ulit. So other biosecurity po namin na ginagawa, dun sa swine, nakita nyo po yung parang reflectorize. So, very important po kasi ma-reduce natin yung access ng wild birds. Actually, kung as much as possible, hindi talaga po access yung wild birds. Kaya po tayo naglalagay, nakikita yung mga screen sa mga housing po, para hindi po tayo magkaroon ng, di sila pasukin at magkaroon po ng contact sa hayop. Kasi baka direct. sila ay may dala-dala. Yes po. Very important po yun both sa ASF tsaka sa avian influenza na very big deal po ngayon sa industriya. Actually, hindi lang po dito sa Pilipinas, buong mundo po yung challenge natin doon. So, other diseases po yan, specific po na yan sa commodity. Pero for now, focus talaga ng government, i-control po yung ASF tsaka yung bird flu. bird flu. Kasi wala pa pong bakuna. Oo. And of Bakit course, daw natatagalan yung bakuna? ayun ay hindi ko. Sorry. Maling tanong. Okay. Pero so far na wala so pa. for the meantime, na wala yung bakuna, ang tanging magagawa natin ay mag-stricto sa Yes tamang po. biosecurity. Yes po. And of course, proper management. Kasi pag tama yung ating management sa ating mga hayop o alaga, syempre yung welfare nila, naaalagaan din po natin. Of course, less stress, less prone po sa sakit. So, anytime man na makapasukan ka man po, may certain science po doon sa dami ng bacteria o virus, yung sitwasyon ng manok o nung baboy, at saka yung environment niya mismo, dun yung pagkakataon na ma-infect talaga yung hayop. So, kung lahat ng factor na yon ay sabihin natin, ma-agree or magkasama-sama, dun po magkakaroon talaga ng sakit. So, as much as possible, hindi natin aayaan na mangyari yung tatlo. So, very good management, of course, yung access po nung man pong sakit dito, and then the environment itself, very important na kaya natin i-manage. Yan. For example, access po ng mga birds, yan. Sa mga biosecurity na ginagawa na. And yung pagligo po ng ating mga personnel, very important. Yeah. And yung segregation po namin, as much as possible, wala pong contact yung aming mga tao from chicken at sa duck, and then po sa aming, yun so, po talaga. Yung very specific yung tao, pag duck lang, pag chicken, yes chicken po, lang. yan talaga po yung... Pag hog lang. Ganyan. Yes po. So kami lang yung exemption dahil kailangan natin ipakita. Hindi Kaya naman, ang namin very napasok important lahat. po, hindi po siya dapat
ninyo mahawakan yung hayop. Okay, hindi naman namin ginawa, isang hindi kami access po humawak. talaga, make sure yun. But however, this center is a mixed commodity po. Yeah, And as much as possible, since hindi namin kaya mapigilan yung mix po ng Yes. doon po kami talaga bumabawi as much as possible sa biosecurity procedures namin po. Doc, yung private sector ba totally aware na dito sa tamang biosecurity? Yes po, actually. Ano lang po, sabihin natin publish Okay. nung bagong biosecurity standards po ng government. Okay. So far po ngayon, nasa stage po siya na i-adopt muna ng government. Okay. Pero technically, mas strict kasi yung mga Private natin, sector, private no? sector. Kasi nga, yung investment. And syempre yung standards na yung sinusunod po natin is both international, ina-adapt natin sa local. Kasi yung mga settings po talaga noon, applicable naman po sa Pilipinas. However, yung challenge sa Philippines po talaga yung backyard. Yeah, yung backyard. Very, Ano nang status ng mga backyard? Ano po talaga ngayon yung backyard natin. Tanggap ba nila itong bagong sistema? Hindi ko fully masasabi per kasi kanya-kanya po 'di ba ang LGU has their own Protocol. yes, adoption system, pero si national as much as possible merong binababang standards. Okay. So it's up to both the LGU and of course the farmer itself yung pag-a-adapt po noon. So sa akin, sa stand ko po personally and of course sa center pag nag-usap po talaga i-educate po. Yeah. Minsan dun din talaga yung resistance mo kasi hindi nila naiintindihan. Correct, yes. So, kami po, sa side ng, of course, nakikipag-partner din po ako sa regulatory division. Na-mention ko po HWD and other regulatory team po ng BAI to really work out po. So, talaga nakikipag-usap kami with ASF, even Influenza Protection Program. If you've heard po yung mga programs ng government na nakafocus sa dalawang sakit na yun. Currently, meron silang program sa ASF na actually sasama din po kami. Yung CABI, yung para siya Community Animal Biosecurity Initiative. So, initially ata po si FAO yung nag-support ng project and then unti-unti po naming, actually sa team talaga ng ASF, na ginagawa na talaga nila ngayon sa LGU. So, pumipili sila ng certain LGUs na Ipapilot. ipapilot. So, actually, may very good na po silang success story. So, makiki-join kami doon para in the future po, sa side naman ni center, pag nagtitrain siya, ma-incorporate namin. Kasi very effective po siya kasi si farmer na mismo yung nag-i-initiate nung tamang biosecurity. Though alam po natin na it requires ganito. Yeah. As much as possible. Nagsasabi po Kaysa kami. naman mamatay yung Yes po, hayop sir. mo. Yung lumang protocol ng pag-aalaga ng hayop ay may tatlong sinasabi nilang importante, yung genetics, yung nutrition, Yes and po. management. Yes But po. ngayon, kasama number 4, biosecurity. Animal health in general po. Animal health. Yes po. Yan. Sana, sa akin lang naman po to encourage yung ating mga smallhold farmers to adopt. Siyempre, hinihingi ko yung assistance talaga at to the local government level po. Kasi kami po sa national, di naman din po talaga namin kaya ma-reach Exactly, everyone po. Pero open po kami for collaboration, of course po. Nandito lang po kami to help you. Willing po kaming makipag-coordinate, collaborate. Pagdating po sa technicality, especially dun po sa technicalities ng biosecurity, we're willing to extend our help po doon. Pag mag-training man po, pwede kami mag-resource speaker. And then of course, kung kaya naman po ni buying resources, we can work it out po. Yeah. So yun po yung aming sana ang request po namin sa mga LGU. Kasi medyo, hindi na po fully jurisdiction ni BAI Exactly, po yun. exactly. Yes po. Okay. Kahit iwan nyo na lang po dito, sir, ipapano na lang po natin sa staff. Yeah. So yun pala yung purpose ng bench na to. Yes po. Para Usually ginagamit to, sir, sa additional GMP na mga standards. Very good to have separation po nung clean side saka nung dirty side po. Yung first entry po doon, Dun sa gate, dun main sa gate. So inaalaw lang namin doon ay yung pang feeds. So lahat ng feeds po nandito lang po yan. pupunta lahat dito. Yes po, yung panglabas. And then may sarili po kaming internal na vehicle na dinideliver po Na yung siya lang feeds pwedeng pa loob. magpasok sa po. loob. And then ito po ay nag-on po yan. Yes po ito po yung amin, dito lang po yan sa loob. So yung truck,
Hanggang dito lang po. Then Tas ililipat yung fee. Doon yung Yes po, parang may stock. bodega po kami Bodega. dyan. Yes po. And then, pag itatransport na sa loob, Ito na po yung weekend multi-cab na to. Yes po. Actually, nag-effort pa po kami ngayon na i-increase pa po yung biosecurity dito. Baka po, long term, pangarap, sana po makakuha. I-divisional pa po namin yan. May ligo pa po second time. Sorry, sir. Kasi sir, mas mataas yung standard actually sa labas nga sinasabi ko sa Oo, inyo. yeah. Kasi pero yun nga po, that's the best way that we can do. I-remove talaga po yung nakadikit sa yung mga particles or germs in general po before ka po makapasok. Reduce the risk. At dito naman po sa side na to, ang allowed lang po dyan nga, na-mention ko kanina, ay yung vehicle. So lahat po So even vehicles ng mga boss hindi na pwedeng pumasok. Nandun po sa nakita niyo sa parking area. Po. Talaga, kaya nakita niyo po yung restricted area dyan. Tapos ayan pong wheel bath. Ay tinitimpla po natin every week. Pero pag siyempre kami, ang role ko namin as a vet, dalawa po kami actually ditong vet, na nagfo-focus po dyan sa mong monitor. Nabantayan namin kung kailangan po timplahan ulit. Okay. Apo, kasi kailangan po talaga, syempre, hindi, pag na-expose po kasi ang disinfectant sa init, malaki yung chances niya po na Mag-ano rin. ma-deactivate yung tamang term. Mag-deactivate. Yun yung Ah, technical okay. term po doon. So, deactivated po. So, hindi po advisable ang use ng chlorine for this. Kaya ang ginagamit po namin industrial types, hindi tayo magpo-promote ng brand. Okay. Pero yan po ay po yan. Talagang naka-design sila for farm use. So ito yung main gate Yes po. na before makapasok yung sasakyan, may Wheel bath. wheel bath. And meron actually pa po tayo dong nakatimpla din po Oo. disinfectant. Same po yan, lahat may disinfectant po yung tatlo. So magwawash yung yung tao. bababa yung tao at may washing area dito. Mm-mm. Kailangan maghugas din Before po before pa siya pwedeng pumasok. For logging. Very important din po ito, paglalog. Para ng ma-trace trace na back. nanggagaling Yes yung mga po, tao. yes. So may contamination, may Opo. candidates na Oo. Ay, may suspect. nangyari. Si ano? Di po. Si ganito ang nagdala ng Tingnan virus ko ngayong dito. araw na to. Oh, I Pero see. very important po yung part yan ng biosecurity to record din po yung entry ng personnel. And yan po, ito po, ang aming alituntunin. Biosecurity protocol po namin in general. Okay. Po sa mga, naka-post din po yan. So, na-inspect din po yan actually. Every So akala 6 ko months. gusto lang ni Sir Guard na kunin yung pangalan. Every May 6 purpose months. siya. Every 6 months po kailangan i-check po talaga ni HWD or ni regulatory team kung sumusunod kami doon sa standards para ma-renew po yung certificate namin. So, Doc, i-recap ko lang. Okay, pag may bisita, may wheel bath, pero ang pwedeng pumasok lang na sasakyan ay mga delivery ng feeds. Yes po. Anybody na bisita or even staff, ang parking doon sa malayo, hindi Yes na po. sila pwedeng pumasok. Okay, so ito, sabi nyo nga ay may Disinfectant. disinfectant dito na special, hindi basta-basta. Po, for farm use po talaga. For farm siya. Farm use. grade disinfectant po. Yeah. Ang Okay, yung tao, may foot bath. And then, maghuhugas siya ng kamay. Okay, pagkahugas ng kamay, mag-register kay Sir Guard para matrace natin kung baka biglang magkaroon ng problema, matitrace natin sino yung nagdala. Kasi naka-register lahat ng tao. At pag pumasok na, okay, pagdating doon, anong tawag po doon sa may shower area? yun na po yung first, po natin, biosecurity point. Actually, Ayan. technical po yun. So, very First biosecurity point, doon na yung nagpalit tayo ng ligo tayo. ng bota, tapos maliligo tayo at magsusuot na tayo ng scrub. Yes po. And then, dadaan tayo sa mahabang, ang tawag doon, Foot bath. Yan na rin foot bath, para siguradong ma-disinfect yung mga boots natin. boots natin. Bago pa lang tayo makapasok doon sa loob ng center. At pagpasok mo sa bawat house, meron pa rin mga foot bath pa rin. Bawat Yes po. section, bawat house. Just Yes to po. make it sure na talagang malinis na malinis. Yes po. Yun. So, ganun katindi yung biosecurity.
Kasi syempre research. Yes. Pag Very, pag na-disgrasya, malaking problema. yung mga ano namin. Tsaka pure po yan talaga na native. Breeders po talaga siya. Yeah. So, mas mataas po sa hierarchy ng breeding tier, mas mataas po dapat yung biosecurity, ano mo po, protocols. Yan. So, I hope may natutunan yung mga audience natin at may apply din nila sa kanya-kanyang farms, especially mga backyard. Kasi yung mga malalaking farms ay talagang mahigpit yan. But yung mga maliliit, kailangan nilang gawin to para rin sa kanila. Yes po. So, the very, very basic talaga ay, ayun po. As much as possible, sana yun pong i-adapt ng mga farms. It doesn't have to be complicated, na ganun kalalaking ano. Pero yung flow po sana, Yung flow. may control po tayo kada biosecurity point po. Yan. Doc, thank you so much. Thank you po, sir. Opo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.